Tuwa talaga maging Kristiyano, eh. Para tayong mga ano, suddenly masaya, suddenly umiiyak, suddenly 'di ba? Purihin ang Diyos. Salamat po ano. So, tayo po ay dumako ngayon sa atin pong mensahe na po ng danger ng pagiging religious. Amen. So, first point natin kung natatandaan niyo po, kapag hindi na ang Holy Spirit, 'di ba, ang nagga-guide sa'yo, you might be in the religion na. And then yung second point natin na pinag-usapan natin is pride. Ano po, last week. And now po, ang ating pag-uusapan, kapag ikaw napunta na sa part ng pagiging religion, it bring you spiritual blindness. Ano po, magiging blind tayo. So, hindi natin makikita. Minsan nabubulag tayo, no? Nabubulag po tayo sa mga bagay na dapat nakikita natin. So, purihin ng Diyos. Let's pray. Heavenly Father, we glorify your name, Panginoon. We praise you and we magnify your name, Panginoon, sa oras na to. Lord, maraming salamat po. Even in the storm ng mga buhay namin, Panginoon, patuloy mo kami pinupurify, patuloy mo kaming minomold, patuloy, Panginoon, Lord, sa lahat ng struggle namin, nagpapasalamat kami. Kasi, Lord, sa lahat ng battle namin, you fight for us. Thank you, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinagdadaanan namin, na nalalakaran namin, that we experience you sa lahat ng mga bagay, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat because we see your sovereignty. Nakikita namin yung kabutihan mo sa buhay namin every moment, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat, O God, na hindi kami nagkakaroon ng confusion kasi alam namin na ang lahat ng bagay na to, Lord God, matapat ka sa iyong mga anak dahil ikaw ay tapat, O Diyos, dahil ikaw ay mabuti. Thank you, Panginoon, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at eternally, magpakailanman. You are faithful, God. Salamat, Panginoon, that sinasamahan mo kami. Pinapakita mo sa amin yung greatness mo bilang Father of God, Panginoon, na Lord, hindi lang bilang Ama, kundi Lord, pinagtatanggol mo kami sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Salamat, Panginoon, sa oras na to na muli, Panginoon ko, mauunawaan namin. Panginoon, patuloy kaming makakakilala sa iyo, patuloy naming makikilala, O God, yung mga bagay na nagbibigay ng limitasyon sa amin na mas makilala ka, lahat ng detalye na higit naming maintindihan through your wisdom, through your knowledge, and through your understanding, O God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Lord, sa oras na to na magpapakita ka, Panginoon, ng higit pa, Panginoon, Lord, na wisdom na kailangan naming mabaon, kailangan naming malakaran, kailangan naming makita, kailangan naming masalamin yung aming mga sarili, O God, sa mga oras na to, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos, na yung mga sikreto mo, Panginoon, Lord, ipinapaunawa mo sa amin para malaman namin, para di kami magkamali, at ito yung nagiging pattern namin, yung salita mo, Panginoon, ang nagiging lampara namin. Kaya, Lord, purihin ka sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita. So tayo po'y dumako sa second, di ba? Natatandaan niyo po yung binasa natin last week, ano po, tungkol sa Pariseo na nagdadasal siya, na nakatingin siya sa criteria na meron siya, na nagpapasting siya, gumagawa daw siya ng mabuti, di ba? Nagbibigay siya, ano po, na nakatingin siya sa ginagawa niya. And yung isa naman na kinakabog niya yung sarili niya. 'Di ba? Dahil alam niya na hindi niya nagagawa yung gusto ng Panginoon, pero humihingi siya ng awa sa Panginoon. So doon po nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. No po, na hindi dahil ikaw feeling mo nagse-self-righteous ka, no, sa harap ng Panginoon, dahil alam mo na dahil sa gawa mo, nakakinalulugtan ka ng Diyos. No po, pero sometimes God thought is not your thought. 'Di ba? Na akala mo, tinatrabaho mo yung ginagawa mo para sa Diyos. Hindi yun yung thought ng Lord. Na minsan akala mo nakakagawa ka ng mabuti, 'di ba? Na akala mo yun yung criteria na tinitingnan ng Panginoon, pero sometimes God sees, no po, tinitingnan niya tayo kung paano tayo nagkakaroon ng more humility. 'Di ba po, na alam natin that we don't deserve, 'di ba? Yung awa at habag ng Panginoon, pero lumalapit pa rin tayo sa kanya. Hindi mo tinitingnan yung kasalanan mo para lumapit ka sa Diyos. Kasi alam mo na kaya may Diyos na dumating dito sa mundong ito, kaya may Diyos na nilalapitan para maglinis at mag-ayos, magdisiplina, magtuwid, mag-correct.
sa atin. Tama? Kaya tayo lumalapit sa Diyos. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya tayo nagpe-fellowship kasi may mga bagay tayong nagagawang mali na akala natin mabuti. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon that today, tuturuan tayo yung third point na religion brings spiritual blindness. So, ang religion pala, nagpo-produce po ito ng spiritual blindness sa atin. Katulad po kung paanong hindi nila nakita si King Jesus. When God came to the world, nung dumating ang Diyos dito sa mundong ito, hindi nila na-recognize ang Diyos. Because they were blindness to their religion. Katulad po ng sinabi ko, ang Pariseo, they are Christian. They are followers of God. Hindi po sila unbelievers. They are believers na nag-aaral, nagbababad sa salita ng Panginoon, but they miss the Messiah. Amen? So, pwede ka palang magkaroon ng Holy Ghost, Pwede ka palang, meron ka palang Holy Spirit, pero kapag pinasok ka ng religion, inside you, hindi rin yun makokontrol. Hindi rin yun makokontrol ng Holy Spirit kasi tinatakpan nun na kapag hindi nangibabaw yung pagiging spiritual mo at nagibabaw yung pagiging religious person mo, matatakpan ng pagiging religious mo ang katotohanan. Amen? Kaya nga maraming doktrina sa churches natin na minsan po natatakpan po ang katotohanan. At hindi yun pwedeng kontrolin. Hindi yun makokontrol ng Holy Spirit kasi inalaw mo eh. Alam niyo po, sometimes, ang Diyos po, yes, nandyan ang Panginoon, yes, nandyan ang Holy Spirit, but kapag inalaw mo, ang knowledge mo at understanding mo more on religion, hindi yun pwedeng pakialaman. Kasi inalaw mo yung sarili mo eh. Diba po? Kaya napakahalaga po na ma-filled tayo ng Holy Spirit na nakokontrol niya. Nagpapakontrol tayo through the Holy Spirit, hindi tayo nagpapakontrol through the religion. Magkaiba yon. Kaya nga sometimes, when you read the book, na pag tinignan mo yung Bible, you're looking to the Bible na parang book lang siya. Pero pag tinignan mo siya as a spiritual book, it's different. Two different things. Magkaiba yon, no? Yes, yung mga excuse me po. Yung mga religious person, nagbabasa din po sila ng Bible, kapatid. At ang mga spiritual person, yes, nagbabasa rin ng Bible. Pero alam nyo kung anong pagkakaiba? Kapag sinabing religious person ka, amen, ikaw ay napapailalim sa kapangyarihan ng tao. Namamanipulate ka ng kapangyarihan ng tao kumpara sa spiritual person ka, namamanipulate ka ng espiritu. Kaya nga, magkaiba ang resulta ng pagbabasa ng taong nagbabasa ng Bible na binabasa mo lang siya by physical at taong nagbabasa ng Bible na binabasa mo siya spiritual. There's two different things na nangyayari sa tao kapag hindi mo sineseryoso ang pagbabasa sa Bible. Kaya may mga taong nagbabasa, di ko naman naintindihan, kahit ilang beses ko nang basahin, di ko maintindihan. Bakit? Kinokontrol ka ng physical mo at hindi ng espiritu mo. Amen? So kapag ang physical ang nagko-control sa'yo, amen, dito po pumapasok yung pagiging religious natin. So, ang religion, nagpo-produce po ng spiritual blindness. Kaya tayo nabubulagan, Kaya katulad nung isang Pariseo, sinasabi niya, nagpapasting ako ng 2 beses sa isang linggo. Amen? At nagdadasal din daw siya. Amen? Kaya, napakahalaga po na makita natin ang kaibahan na even ikaw pala ay nagpapasting, even pala ikaw ay nagdadasal. Amen? Pwede ka palang maging religious at hindi ka spiritual. Amen? So, Matthew 12 po, makikita natin dito, from verse 22 to 28, amen? Pakibasa nga po. Matthew 12 po, verse 22 to 28 po. Kung meron pong available. Yung malinaw na pagbasa. Ate Jane, kung available po kayo, Matthew 12,
22 to 28. Matthew 12, sis, 22. 22, yes, to 28. 22, yes, to 20. Ayan. Ito lang. Buksan ko lang po yung Amen. Sabi po dito, verse 22, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipe na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito kaya ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak at alinmang bayan o sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano niya pa mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang ginagawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan na dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen po, sis. Amen. So, nakita niyo yung spiritual blindness ng mga tao na yon? Nabubulag sila. Na po? They are the same believers katulad mo at katulad ko. Nag-aaral ng Bible, nagpapalayas din sila ng demonyo. Na po? Ito yung mga tao na nasa loob ng church, mga kapatid. Diba? Pero, nung ginawa ni God, nung ginawa ni Jesus, yung mga ginagawa din nila, amen? Pinaparatangan nila yung ating Panginoon na ibang kapangyarihan yung umiiral sa Kanya. Nakita niyo po, yung spiritual blindness ng mga tao na to, na kahit alagad na ng Diyos, hindi nila makilala. Amen? Kahit you are people of God, ikaw ay ginagamit ng Panginoon, amen, hindi nila ma-discern. Ang ine-example ko po dito sa inyo is Jesus itself. Ang Diyos mismo po, hindi nakilala ng mga tao na nag-aaral at nagbababad sa salita ng Panginoon, nagpapalayas din ng masamang espiritu at demonyo katulad ng ginagawa ni Jesus. Pero, hindi nila kinilala. At ganoon yung nangyayari sa atin mga kapwa Kristiyano. Nagpapahayag din ng salita ng Diyos. Tama? Pero ginagawang kaaway. Sariling body of Christ, ginagawang kaaway. Bakit? Sabi ng salita ng Panginoon, doon po sa binasa, hindi pwedeng mag-away ang kapwa demonyo. Kung magpapalayas ako, sabi ni Jesus, ng demonyo, di ba? Hindi ko pwedeng kalabanin, hindi pwedeng maglaban. Ang ibig niya sabihin, hindi pwedeng maglaban ang kapwa demonyo kasi mawawasak sila. So, kung ang demonyo kapatid ay hindi pwedeng maglaban dahil madidivide sila, mawawasak sila, masisira sila, mawawalan sila ng unity, ganun din ang ibig sabihin ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Kung tayong mga mananampalataya ay magkakasiraan kapwa mananampalataya, amen? Naghihilahan pababa kapwa mananampalataya, nagpapahayag ng salita yung kapwa mananampalataya, pero binabawal ng kapwa mananampalataya. We are in the spiritual blindness, mga kapatid. Diba, nasa under tayo ng kapangyarihan ng demonyo. Kasi ang pagiging religion, ang nagpapatakbo ng religion ay tao under the power of evil o demons. Inspirasyon ng demonyo. Biruin nyo, paanong babawalin nyo nag-i-evangelist?
ng good news ng kapwa mananampalataya. Nakita niyo yung contradiction? Sabi ng Lord, humayo kayo at maghayag ng salita. Go and make disciple. Pero yung mismong church mo, binabawal ka na humayo at maghayag ng salita. What's wrong? What's wrong? Anong problema mga kapatid? Diba bakit nakakontra sa salita ng Diyos yung pinapagawa ng religion? Kapatid, lagi nating sinasabi, what is born again? Madalas kong naririnig sa inyo, it is relation. Hindi po ito religion. Kapatid, believe it or not, Christianity is religion. Tama na po yung kasasabi natin na hindi ito religion. It is religion. Christianity is religion. We are Christian. Kaya tayo tinawag na Christian, born again Christian. We have, di ba? We are born from above. Amen? We are born from the Spirit. Na mauunawaan lang nila kapag po lumalim sila sa salita ng Panginoon. Di ba po? It is not just relation. Kasi kapatid, pwede ka rin makipagrelasyon sa demonyo. Pwede ka rin makapagrelasyon sa mga kaibigan na masasama. Pwede ka rin makipagrelasyon sa evil. So, it's not just relation, kapatid. Hindi po to pwede nating sabihin na, oh, our religion is just relation. No. We are born again po because we are born from the Spirit. We are spiritual. Spiritual tayo. We are disciple. Kaya nga po, 'di ba, noong panahon nila noon, ang Christian, pang-iinsulto po ang tawag na Christian. Kung mag-aaral po tayo ng Bible sa theology, ang Christianity po, pang-iinsulto po sa mga Kristiyano na followers ni Jesus. Kaya nga po, ang tawag sa mga followers ni Jesus noon is disciple. Disciple po. Disciple tayo or follower ni Jesus. Amen? That is the right calling po na dapat tinatawag sa atin. Pero dahil sumusunod tayo sa world ngayon, 'di ba po? Tinatawag tayong Christian based in our religion. Amen? Pero we are born again. We are born again Christian kasi kailangan nating ma-born again. If not, sabi ng salita ng Panginoon, you will never see the kingdom of God. Hindi ka rin ibibilang sa kingdom ng Diyos kung hindi ka born again Christian. So kapag ikaw ay born again Christian, you are living in spirit, hindi po sa physical. Amen? Kaya maraming hindi makaunawa po sa atin at sinasabi po tayong baliw. Kasi tayo po, we are living by the Spirit. Kasi sabi ng Bible, kailangan mong mabuhay sa Espiritu. Amen? Kasi kapag sumunod ka sa laman, kamatayan ang dulo nito. Kasi lahat ng hilig ng laman, saluwat sa hilig, sa gusto ng Espiritu. Sabi po sa Galatians 5. Amen? Kaya napakahalaga po na binabasa natin ang Bible spiritually. Hindi natin siya dinidescribe physically. Kasi there's a secret behind ng Bible po na ang Espiritu Santo ang magbibigay ng inspirasyon sa'yo para magpaunawa. Dahil kung ang Bible po sinulat inspirasyon ng Holy Spirit, sino po ang magpapaunawa sa atin? Walang iba kundi ang Espiritu Santo. So kung ikaw, ang palagay mo sa sarili mo is hindi ka lumalakad based on Spirit, you will never understand the spiritual book. Because whether you like it or not, we are walking by the Spirit. At yun ang dapat na nangyayari sa atin. Kaya lang, minsan, katulad po nung ginawa ni Jesus Christ, even ang ginagamit ng Panginoong Diyos, hindi nila nakita kasi bakit? Lumalakad sila by laman. Lumalakad sila sa performance. Lumalakad sila sa nakikita lang ng mata nila. At kinakalaban nila mismong kapwa nila mananampalataya. Dahil kung merong higit na sumasamba sa Diyos Ama, si Jesus Christ yon, mga kapatid. So, sino pa tayo? Sa palagay ninyo, bakit?
tayo ngayon pina-persecute? Bakit even tayo kino-question? Yun ngang 100% na tao at 100% na Diyos, kinwestiyon din ang kanyang pagpapalayas, kinwestiyon din ang kanyang paghahayag ng salita, kinwestiyon din ang kanyang pagpapagaling. Sino tayo ngayon para hindi questionin? Na yung perfect God na walang kasalanan, yung perfect Jesus na walang bahid ng karumihan, yung perfect Jesus na walang pinakitang masama, naging masama sa mga tao, na mismong nag-aaral ng Bible, na mismong nagbababad sa church, na mismong nagbababad at nagtuturo sa mga tao sa panahon na yon. Nagtataka pa ba tayo ngayon? Bakit kapwa mismong mananampalataya natin? Bakit? Hindi lahat ng nasa church bukas ang matang espiritual. Most of them, they're blind. They're spiritual blind. Amen? Kaya nga, even the person na man of God, they feel something. Sabi nila, may feeling weird ako dyan sa tao na yan. Ang ginagamit niyan kapangyarihan ni Beelzebub. Sabi nila kay Jesus. Diba? Kaya si Lord, dinescribe sa kanila kung paanong ginagamit, kung kakalabanin ko ang kapwa ko demonyo, anong kapangyarihan ang ginagamit ninyo na nagpapalayas sa demonyo? Amen? So dito po, hindi to about feeling mo. Kasi minsan, feeling ko yung tao na yan, ganito. It's not about feeling. Diba? The Holy Spirit, hindi po ito nagpapahayag ng feeling mo. Who cares about your feeling? Kasi sometimes ang feeling mo galing sa puso mo. Feeling mo. Diba? Feeling mo itong nagpapahayag ng salita ng Panginoon na to, hindi siya tinawag ng Panginoon. Alam nyo, pag binasa nyo yung kadugtong ng salita na yon, ate, pakibasa nga po yung dulo, sabi niya doon, ang laban sa akin, yun eh, kung hindi po ako nagkakamali, doon sa verse na yon, makikita mo doon sa dulo, na wag bawalin. Ang hindi akin, sabi niya ganun pakibasa nga po, yung dulo po, patuloy po yung Matthew 12. Yung verse 28 na po, sis. Opo, pakibasa nga po yun, di ba nandun yun? Opo, sabi dito, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa mangangahulog yung, 28. Ano nga po yung hinahanap mo, sis? Yung baba niya, ate, yung sabi niya, ang laban sa akin ay di akin. Yung sino mang magsalita laban sa anak ng Diyos, ito ba yun, sis? Opo, sige, basahin niyo pababa. Basahin niyo po. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa panahon ng darating. Ito po ba yun, sis? Opo, diretso pa, Ate Jane. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya, pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Hanggang doon lang po ba, sis? Amen. Praise God po, Hindi ko matandaan yung verse na yun, pero sabi niya po, ang laban sa akin ay hindi akin. Na po, yun ang sinabi ng Panginoon. Pero ito, yan dapat yung aking conclusion mamaya po, no? Pero, nakita nyo po, kung ano'y nasa puso mo, kung masama ka, 'di ba? Masama di lalabas sa puso mo. Sinabi po sa Biblia, no po? Kaya napakahalaga, no po, na kung ikaw ay kumikilos based on espiritu, 'di ba? Hindi ka manglalait Hindi mo kakalabanin yung kapwa mo mananampalataya. Kasi espiritu ang magsasabi mismo sa espiritu. Amen? Hindi to about sa feeling.
Wala tong kinalaman sa puso mo, ay nararamdaman ko tong taong to, peke, ay nararamdaman ko to, hindi to about sa feeling. Holy Spirit is not about feelings. Kaya, kailangan pong makita natin, yung mga religious person, nagkakaroon po sila ng self-reliant. 'Di ba? Nagkakaroon sila, bukod pa po sa self-righteousness, nagkakaroon ng self-reliant na yung sarili mo. 'Di ba? Yung nararamdaman mo, yung feeling mo sa tao na to, yun ang binibigyan mo ng katwiran. Hindi po yung katwiran na sinasabi ng Panginoon. Kaya wag natin sabihin yung nararamdaman natin. Tell the truth. It is better to tell the truth kaysa sabihin po natin na feeling ko. Amen? Kasi it's not discernment. Yung feeling is not discernment. Hindi po feeling. Ang discernment po, hindi siya feeling. Feeling mo, feeling mo, feeling mo. Hindi po. Ang discernment, ito yung wisdom na nagmumula sa Diyos na katotohanan para sa tao na yon. Magkaiba yon sa feeling mo. Kasi self-reliant, feeling mo, galing yun sa puso mo, kutob mo sa tao na yon, nararamdaman mo sa tao na yon, that's not discernment. Kaya nagkakaroon ng blindness ang isang religious person kasi bumabatay ka sa feeling mo sa tao na yon. Amen? Kaya napakahalaga po na ganun nila diniscern si Jesus that time. But same thing nang ginagawa nila, ginagawa ni Jesus. Na ganun din na nangyayari sa mundo natin ngayon. Naghahayag ka ng salita, nagpapalayas ka ng demonyo, di ba? Kaya po, napakahalaga po na maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah, hanapin ko po ang di laban sa akin. Amen. So sabi po dito sa Matthew 12 verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. So, ibig sabihin, kahit iba silang religion, but pag about kay Jesus Christ, ang sinasabi nila, di ba? Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, huwag niyo silang bawalin. Natutuwa pa rin si Pablo, basta si Jesus Christ, pareho tayo ng pagpapahayag, naniniwala sila na si Jesus namatay, pinako sa krus, namatay, nilibing, amen, nabuhay sa pagkatapos ng tatlong araw, amen. Meron silang Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, hindi po natin sila kaaway. Yun yung sinasabi ng Diyos sa atin. Pero kung ikaw ay nagkakalat, di ba, yun ang kaaway ng Panginoon. Na dapat pinagkakaisa natin ang pananampalataya, ang mga mananampalataya, hindi ang religion natin ang magkakaroon ng division. Kasi itong mundo pong ito, ang gumawa lang ng religion, hindi ang Diyos ang gumawa ng religion. Amen? So kung ang mga kaibigan mo lang ay Kristiyano, may problema ka rin. Diba? Kasi tayong mga Kristiyano, pinapaabot sa atin ng Panginoon yung mga tao na hindi pa believers. Kaya tayo niligtas. So may question din yon. Kapag ang circle ng kaibigan mo is mga Kristiyano lang din, may problema ka rin. You are spiritual blind. Kasi hindi mo alam yung purpose mo kung bakit God call you for purpose. Amen? So don't be religious. Diba? Huwag tayo maging spiritual blind. We have to see how God sees spiritually. Amen? So the King of Glory came in the world. Pero hindi na-recognize. So kung hindi ka na-recognize ng ibang tao, hindi dahil wala kang Holy Spirit o hindi dahil hindi ka sumusunod sa Panginoon. Some people, mostly kasama mo pa sa church, they are spiritual blind. Amen? Alam nyo ba, yung pinuntahan ni Jesus Christ, same church, kung saan nagpapagaling doon sa pool ng Betsa, 'di ba? Doon sa pool po mismo ng Betsa, yun yung pinuntahan ni Jesus Christ para magpagaling. Church po ng mga believers, hindi po ibang church, okay? Yung pinuntahan ni Jesus Christ para magpagaling po nung bulag na yun. He came to the same pool. Same church. Same church kung saan dinalaw din ni Gabriel na nag-appear siya sa mga tao doon sa temple na yon. Same church, mga kapatid, hindi po iba. Same church ng temple ni Solomon kung saan siya nagdadasal.
para maranasan ang presensya ng Panginoon, yung templo na yon na pinuntahan ng Panginoon Diyos, same church, mga kapatid, hindi iba. Hindi iba ha, same church na pinagpapahayagan ng mga Pariseyo na yon. But God came to the earth, but they didn't see Him. They didn't see Him. Nakita nyo ba yung wisdom na pinapaunawa sa atin ng Panginoon? Yes, you may come to the same church na sinasabi nating Kristiyano. Pero same church din na may mga spiritual blindness na tinatawag nating Kristiyano. So spiritual blindness, another thing po nito, nagiging, nakuquench nito yung discernment. Nag-iiba yung discernment kasi napapalitan ng feelings. So hindi lang pride, nagkakaroon din ng self-reliant. Amen? So, yung mga religious people, they don't have discernment. Wala silang discernment. Hindi nila nare-recognize, amen, yung kaspirito mo at hindi mo kaspirito. Amen? Ang discernment po, hindi galing sa Google. Yung kapag pinunta mo yung word of God dun sa Google, may explanation na. That's not discernment, kapatid. Iba ang wisdom ng Lord. Kaya nga, pag nagtuturo ako ng mga discipleship, di ba, huwag kayong manood ng YouTube. Wala sa YouTube ang discernment. Wala sa Google ang discernment. Wala sa Facebook ang discernment. Ang discernment po is divine. Galing po sa Diyos. Galing sa Holy Spirit. Don't copy. Hindi tayo kailangan manggaya. Amen? Ang discernment po wala sa Instagram. Amen? Ang discernment wala sa feelings mo. Everyone have past. Ikaw, Ate Teres, may past ka. May past ka, Nanay Selena, may past ka. May past kang kwento, Kuya Adrian, Ate Jane, Nanay Andrea, Ate Shirley, even ako. We have kwento. May mga past tayo. Na magre-reflect po sa future natin, na makikita ng mga tao. But even though, lumalakad na tayo sa Panginoon Diyos, ano yung binabato sa atin ng mga tao? I know that person. She used to do this, she used to do that. Ginagawa ni Beverly to noon, ginagawa ni Beverly to ngayon. Noon yun eh, hindi na ngayon. Amen? Pero tayo, dinidilturn tayo ng mga tao sa past natin. Hindi sa kung sino tayo ngayon. That's not discernment. Lahat ng tao may past. Pwede kong sabihin lahat ng past. Pwedeng sabihin ng mga tao yung past ninyo ngayon. But that's not discernment. Malinaw po yun. Hindi ang ginawa mo noon kung sino ka ngayon. So we cannot discern the people. Hindi mo pwedeng i-discern yung people sa dating buhay niya na hindi na magbabago yung tao na yan. Ganito yan na talaga. No. No. Huwag po tayong tumingin sa physical thing na ginagawa lang o physical na pinapakita ng tao kasi hindi pwedeng yun ang maging future niya kapag yun ay tinatch ng Panginoon. Hindi natin pwedeng tuldukan yung mga tao dahil yun ang pagkakakilala natin sa Kanya na hindi na siya magbabago. We are not God. Kasi even in the last moment ng buhay ng tao na yon, kahit gaano pa kapangit ang past niya, addict man siya, rapist man siya, mamamatay tao man siya, sabihin nyo na po yung pinakamasamang ugali ng tao, we cannot, period. Hindi natin pwedeng tuldukan dahil lang sa feeling natin na hindi na magbabago yung tao na yon. Kailangan natin, kapag ganun po tayong nagja-judge ng tao, we are blind. We are spiritual blind. Kasi hindi tayo spiritual sensitive sa Espiritu Santo. I cannot judge other people. Paano ko silang i-judge kung doon din ako galing? Di ba? Para kung tinawanan yung aking nakalipas. Di ba? Para kung tinawanan, di ba po, at minaliit yung dating nakaraan na buhay ko na binago ng Diyos. So I cannot judge. Kaya we cannot point people in their past. Para sabihin po kung ano yung magiging future nila. Hindi natin pwedeng i-judge yung tao na ganito siya noon kaya ang future niya ganito din ngayon. No. Kaya po kapag nagkaroon ka ng self-reliant, religious
undermine people. Ina-undermine natin yung people dahil sa future nila, dahil sa past nila. Hindi po, ang past po is not future. Lahat ng tao may nakalipas. Pero alam niyo po kung ano ang katotohanan na pinakamahalaga na gustong maintindihan ng Panginoon sa buhay natin. Meron tayong past, may future at may present. Pero ang dalawa lang ang mahalaga, ang future at present natin. So we cannot undermine people. Kahit pagaano sila kasama, sabi ng salita ng Diyos, walang kasalanan na hindi mabubura ng pulang dugo ng Panginoong Diyos. Kaya, ang pagiging religion, hindi lang tayo binibigyan ng pride nito. Nagpo-produce din ito ng undermine sa tao. Ina-undermine natin yung tao. Amen? Kaya hindi po pwede. Hindi po pwedeng maging ugali natin yung ganong klase. Nalilimitahan natin dahil sa nakalipas ng mga tao. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Kailangan po nating makita yung pagdidil ng Panginoon. Ano po, kung paano nating makita ano po, ang pagiging religion natin, hindi tayo kailangan magkaroon ng blindness, spiritual blindness po sa kapwa natin, mananampalataya, o sa mga nakalipas na mga tao na pwedeng dalhin sa atin ng Panginoon para mabago ang buhay nila because that is our job. Bilang mananampalataya, bilang niligtas ng Panginoon, ang job po natin is baguhin ang ibang tao sa pamamagitan at tulong po na ililid sa atin ng Holy Spirit. Kasi ang salita ng Panginoon, ang Holy Spirit po, ang nagbabago sa tao. Amen? Kaya napakahalaga po na hindi po tayo kumikilos by religion. Amen? Dahil ang mga Buddhist, ang mga Muslim po, they undermine people. Na pag hindi ka kanila kalahi, they will undermine you. And yun yung ginagawa ng mga religious people. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Ano pong sabi niya sa James 1:25 at 27. Santiago 1 po, 25 and 27. Ano nga po yun sis? Santiago 1? 25 po. Hanggang 27. Amen, sabi po dito. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila, sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Amen po sis. Amen. So kung ikaw pala, makita nyo po, na-notice nyo doon, sa English po, pag binasa mo yan, yung sumusunod daw sa salita ng Diyos, sa Word of God, hindi sa law. Hindi sa law. Hindi sa rules. Yung sumusunod daw, yung nagiging doers daw ng Word of God, amen, yun daw po ang pinagpala. No? Kaya kung tayo pala, hindi natin nakokontrol ang dila natin, we have religious, amen, spirit. Diba po? Kasi, kung inaakala mo na ikaw ay relihiyoso, sabi niya ganun, tapos hindi mo makontrol yung dila mo sa pagsasalita, amen, sa kapwa mo o sa ibang tao, nasa under po tayo ng religion, ng pagiging religious person. Kasi ang sabi doon, love your neighbor. Mahalin natin sila. So, kung ikaw ay Kristiyano that you cannot control your tongue, di ba po, kabilang din pala tayo sa religion person. Kumikilos din tayo sa religious. Kasi kung hindi mo pala kayang i-rule
over your tongue, kung hindi mo kayang i-rule yung tongue mo, kasi ikaw nagmamay-ari ng dila mo, ng bibig mo eh. Ikaw ang nagko-control. So, if you cannot rule your tongue, you are deceiving yourself. Sabi niya, kung naakala mo na ikaw ay relihiyoso tapos hindi mo makontrol ang dila mo, niloloko mo yung sarili mo. Sabi po ng salita ng Panginoon yun. Hindi ko po salita. Kaya, kung tayo po ay patuloy pa rin, di ba, na nagsasalita ng hindi maganda, dito sinasabi po sa atin ni James, ini-encourage tayo na huwag kayong maging religious. Amen? Huwag niyong gawin tong mga bagay na to. Kasi baka akala niyo nakakasunod kayo sa salita ng Panginoon na pinalaya tayo. Yung law po, dun tayo pinalaya. Pero ang sinasabi dito sa atin, maging doers tayo ng Word of God. Hindi tayo magpapasa ilalim sa law. Batayan lang natin yun para hindi makagawa ng masasama. Pero kailangan makita sa atin ang totoong pagmamahal sa kapwa. Amen? At nagsisimula yun sa pamamagitan ng pagsasalita natin. Kasi kung nagsasalita ka ng mabuti, sabi nga, di ba kanina sa binasa natin, kung mabuti ang nasa puso mo, mabuti ang ilalabas nito. Pero kung masama ang nasa puso mo, masama din ang ilalabas. Ganon din yun sa bibig mo. So, control our tongue. We have to control our tongue. Amen? Kasi the word you have, kung ano yung word at salita na meron ka, doon magsisimula yun sa sarili mo. Sa sarili mo. Hindi sa ibang tao. Kaya nga, di ba, kailangan natin paniwalain sa sarili natin that we are beloved, we are child of God, we are ambassador, di ba po? We are healed. Sa sarili natin, yung word of God, nagiging epektibo na dapat magmanifest yun sa atin. As a born again, o kung sino mang preacher, o born again, o sinasabing mananampalataya na cannot control their tongue, they are in religion. That is the word of God. Yan po ang sinasabi ng word of God. Kung hindi mo kayang i-rule at kontrolin ang iyong dila, nasa religion tayo. So, God is good. Kasi winawarningan niya tayo at tinuturuan niya tayo. Amen? Kaya kung ikaw, nakikita mo na yung mga tao patuloy pa rin, pinag-uusapan ka behind you, pinag-uusapan ka ng mga tao sa paligid mo, don't care. Kasi pakiulit nga po, dito tayo magtatapos sa Matthew 12 po, 33 and 37. Matthew 12 po, 33 to 37. Kaya napakahalaga po na wag natin masyadong bigyan ng atensyon yung mga taong naninira sa atin, na mga tao po na masasama yung mga bibig na sinasabi nila, 'di ba po? Kasi that's not our goal. Hindi yung goal natin is patulan sila, malaglag yung bunga natin na po sa pananampalataya. Kasi bakit? Mananagot po tayo eh. Mananagot po tayo sa Panginoon pagdating ng paghuhukom. Kahit yung pagmumura natin sa asawa natin, pagsasalita ng di maganda sa anak natin, lahat yun pananagutan natin. Walang salita na hindi natin pananagutan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ang masama, kundi ang lumalabas sa bibig. Nakita mo, Ate Jane? Matthew 12 po, 33 hanggang 37. Amen, amen. Amen, Mami. 33 po hanggang 37. 23. Matthew 12, 23. 33, Mami, hanggang 33 po hanggang 37. Wait, Pepe, babasa tayo Bible. Ipagpalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. 34. Kayong lahi ng mga ulupong. Paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib.
35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. 36, sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Matthew 12:37, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Salamat sa salita ng Diyos. Amen po. Amen. Salamat po, Mi, sa salita ng Panginoon. Ano po? Hindi ka parurusahan sa ginawa. Alam niyo yun? Hindi sinasabing sa ginawa. Kasi we don't have condemnation. Mananagot tayo more on sa sinasabi ng mga bibig natin. Mananagot tayo. Amen? Kasi alam niyo kung bakit? Dito pinapaunawa ng Panginoon, kung sa dila natin, makaya nating kontrolin, madali na lang makontrol yung buong katawan natin. Amen? Kaya kung mapagkakatiwalaan tayo na marule natin itong dila natin, marurule mo na din yung buong katawan mo. Amen? Kaya napakahalaga po na tayo po ay magkaroon ng pangunawa na huwag tayong kumilos sa mundong ito na religious person kasi there is danger. Na po, may danger po na kakaroon tayo ng blindness, nabubulag tayo. Amen? Nabubulag tayo. Kaya nakakagulat nga, even mga mananampalataya, nag-aaway-away, di ba? Dahil nagkakaroon ng spiritual blindness. And yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon po, na maging matalino tayo. Maging matalino po tayo na magkaroon tayo ng divine wisdom na nagmumula sa Panginoon. Huwag tayong maging self-reliant. Huwag tayong feeling lang. Diba? Let's call, diba? Acknowledge the Holy Spirit sa buhay natin para kumilos po tayo ng ayon sa Espiritu, hindi po ayon sa laman. Kaya purihin po ang Panginoon na po, I know God will still magbibigay pa po ng more on kaliwanagan on how the religious na maging danger po sa atin. So this is wake up call sa iyo at sa akin. Even ako po, na talagang natututo ako. At salamat po sa ating Lord sa biyaya niya, sa pagtatouch niya by grace sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Let's close. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Salamat po sa oras na to, na patuloy mo kami, Panginoon Lord, tinuturuan, tinutuwid, tinutulungan, kinokorek. Tunay nga na ang salita mo, Panginoon ko, ang tunay na makapagbabago sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na kami po ay may katwiran sa pamamagitan mo. Salamat sa pagtuturo mo sa amin na maging mapagbantay kami sa mga ginagawa namin, Panginoon, tamang ginagawa, tamang pagsasalita, Panginoon. Lord, hallelujah. At even ang iyong mga salita, O God, kami po ay ginamit mo para magpahayag, magligtas din ng mga tao na hindi nakakaunawa, Panginoon. Na huwag kaming maging bulag sa kapwa namin mananampalataya at huwag naming kalabanin upang hindi kami wawasak. Panginoon, huwag kaming magkaroon ng division sa bawat churches, Panginoon, kundi magmahalan kami at tumulong sa kapwa. Panginoon, salamat po sa inspirasyon na binagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Na Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos, ikaw ang head ng church, Panginoon, at kami ay katawan mo lang. Kaya walang katawan na nagwawatak-watak, walang katawan na nawawasak, dahil kung ikaw ang ulo namin, Panginoon, at ang pagmamahal mo ang mamutawi sa puso at buhay namin, Panginoon, mananatili ang kapayapaan at pagkakaisa, Panginoon, inside us, O God, nalalabas, Panginoon, at magiging resulta ng mabubuting gawa namin. Salamat, Holy Spirit, sa oras na to. Salamat na nandito ka sa kalagitnaan ng gawain namin. Salamat na nangungusap ka sa bawat isa. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming dakilang Diyos na banal, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, your only Son, your Holy Son, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Ayan, glory to God po sa buhay mo po, Sis Bev, sa mensahe po, na binaba ng ating Panginoon. Ayan, sa buhay mo at ipatuloy ka po na pagpalain ng ating Panginoon.